Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, kilala ang pamilya ni Aling Marta sa pagiging relihiyoso. Regular silang nagsisimba at madalas magdasal bilang pamilya. Ngunit isang gabi, ang tahimik nilang buhay ay biglang nagulo dahil sa isang hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang bunso niyang anak, si Ana, isang masayahin at mabait na dalagita, ay bigla na lang nagbago. Isang araw, habang naglalaro sa likod ng kanilang bahay, nadapa si Ana malapit sa isang matandang puno ng balay. Sabi ng mga matatanda, ang punong iyon ay tirahan ng masamang espiritu. Nang bumalik si Ana sa bahay, napansin ng kanyang ina na tila tahimik ito at matamlay. Aling Marta, nag-alala, "Ana, anong nangyari sa'yo? Bakit parang hindi ka makausap?" Ngunit imbes na sumagot, bigla na lang tumawa si Ana ng kakaiba. Malalim, malamig, at hindi parang kanyang boses. "Ana," malalim na boses, "hindi na si Ana ang kausap mo ngayon." Nanlaki ang mga mata ni Aling Marta. Agad niyang tinawag ang kanyang asawa at mga kapitbahay. Nagsimula si Ana na magwala, sinisigawan ang lahat at nagbabanta. Ang kanyang boses ay nag-iba-iba, minsan babae, minsan lalaki, at minsan parang boses ng bata. "Mang Ernesto, ama ni Ana, ano ang nangyayari sa anak natin? Kailangan nating humingi ng tulong." Ang ritual ng albularyo. Agad nilang tinawag si Mang Cardo, isang kilalang albularyo sa kanilang baryo. Ayon kay Mang Cardo, nasapian si Ana ng masamang espiritu na nakatira sa punong balit. Mang Cardo, habang naghahanda ng ritual, hindi basta-basta ang espiritu nito. Malakas at matagal nang nananahan sa punong iyon. Kailangang magdasal tayong lahat. Habang isinasagawa ang ritual, nagsimula si Ana na sumigaw at magwala. Ang kanyang katawan ay gumagalaw ng hindi normal, at ang kanyang mga mata ay naging puti. Bigla siyang nagsalita. "Ana," sa malalim na boses, "hindi niyo ako mapapaalis. Dito na ako mananatili." Nagpatuloy ang ritual. Sinunog ni Mang Cardo ang insenso at nagbuhos ng banal na tubig sa paligid ni Ana. Habang nagdadasal, biglang nagpakita ng malalaking galos at pasa sa katawan ng bata na para bang may humihila sa kanya. Ang huling laban. Sa pinakamataas na bahagi ng ritual, biglang naputol ang ilaw sa buong bahay. Napuno ng malamig na hangin ang paligid at narinig ng lahat ang malakas na tawa na nagmumula kay Ana. "Mang Cardo, pasigaw, sa ngalan ng Diyos, lumayas ka sa batang ito." Sa huling sigaw ni Mang Cardo, biglang bumagsak si Ana at nawalan ng malay. Pagkatapos ng ilang minuto, nagising siya, ngunit hindi niya maalala ang nangyari. Ayon kay Mang Cardo, ang espiritu ay tuluyan ng napaalis, ngunit binalaan niya ang pamilya na huwag nang lumapit sa punong balit. Pagkatapos ng pangyayari, mula noon, iniwasan ng buong baryo ang lugar na iyon. Ang kwento ni Ana ay nagbigay ng babala sa lahat na mag-ingat sa mga lugar na pinaniniwala ang tahanan ng masamang espiritu. Si Ana, kahit na bumalik sa kanyang normal na buhay, ay minsan-minsang nagkakaroon ng mga panaginip tungkol sa kakaibang nilalang na tila nagmamasid pa rin sa kanya mula sa malayo.